Ngayon pa lang po ay may mga sabihin nating pagtatalo at pagbibigay na ng opinyon ang ating ilang mga senador judge, especially yung pong kontrobersyal na BIR box, Bureau of Internal Revenue, na mga box, yung kahon na silyado na dala-dala po ng BIR sa Kongreso do sa Justice Committee pero hindi binuksan dahil ang Committee on Justice noon ay sinasabing hindi naman korte. Kaya pumayag silang hindi buksan. Ngayon, iba na. Nasa Senado na, impeachment court na, dapat itong buksan. Yan ang sinasabi ng prosecution. Pero ang isa ho sa mga senador judge na nagsalita ay si Senator Ping Lacson. Hindi daw trabaho ng Senado, ng isang senador judge, na buksan niyang BIR box na yan. Yan ang kanyang punto. Ang kanya sinasabi, yan ay trabaho ng House Prosecutors kung paano buksan ang mga bank record na nakapaloob sa box na isinumiti ng BIR sa Committee on Justice at daladalang ebidensya ng team prosecutors dyan sa impeachment court. Yan lang po yung ebidensya o record na hindi pa nabubuksan, na hindi rin nabuksan doon sa pre-trial conference na ginawa bago yung actual trial nung nakaraang linggo. Kaya maging si Attorney Bantog na siyang clerk of court ng impeachment court, wala niya silang magagawa doon. Sila'y nag-receive lang. Ang impeachment court ang magde-decide kung bubuksan o hindi ang controversial na BIR box. Ayun. Kasi lahat ng mga ebidensya, dokumento na isumiti na markahan na receive na, pati pangalan ng mga ebidensya ng magkabilang panig at testigo. Yun na lang pong BIR ang hindi po nagagalaw kasi nga silyado nakabox. Yan ang babantayan talaga. Sa inyong tingin, mga senador judge ba ang magde-decide nito? O ang prosecutors na alam naman nating mahigpit na tututulan ng depensa? Ngayon pa lang, dating sinabi ko na ito po ang magiging controversial pagdating na doon sa BIR record. Yung BIR record, dyan po pagbabasihan kung tugma sa Statement of Asset and Liabilities na every year ay sinubiti ng Vice President. Kasi nakapaloob dyan sa BIR record, ano yung mga binayarang buwis. Lumabas doon sa Justice Committee hearing, hindi lang yung kanyang sweldo, kung hindi pati yung kanilang mga korporasyon o company na pinatatakbo. Although conflict of interest yan, pero kung may negosyong ganon, so dapat may binayaran tax. So tax record, madalit sabi, yung laman ng BIR box. Kaya sa tingin ninyo, mahalagang buksan ito, iladlad ang lahat ng tax record ng Vice President bilang ebidensya para ikumpara ang kanyang income at kanyang binayarang buwis, anong mga korporasyon, company ang kanyang pinatatakbo during ngayong siya ay Vice President at magkano ang binayarang buwis. Yan ang pag-uusapang matindi. Naalala ko tuloy yung Bilardi account nung panahon na ERAP. Envelope ng Bilardi account hindi binuksan, nagkagulo. Nag-walk out yung prosecutors noon. Huwag naman sana umabot ngayon. Ito, BIR record. Mas mahalaga itong BIR record kaysa sa doon sa Bilardi account ng trial ni ERAP. Kasi yung Bilardi account, private account yun. Itong BIR record, BIR box, nandiyan ang mga record ay public document. Yan ang malaking pagkakaiba for your information. Pag public document, mahalagang makita ng taong bayan ang laman ng pampublikong dokumento. Pagka pribadong dokumento tulad ng mga bank record, nasa impeachment court na yan kung papayagan nilang isa publiko. Dahil for your information, ang impeachment court ay merong jurisdiction na ipatawag, isomon, ipasumiti ang lahat ng record, maging pribado o pampubliko ng isang akusado o ng isang public official na sasailalim sa trial. Yan po yung authority ng impeachment court for your information. Pero siyempre, lahat ng isyong yan, tututulan niya ng depensa. Parte yan ang kailang trabaho. Yun namang prosecutors,
parte yan ng kanilang trabaho, itulak, i-post talaga nila na i-open ang lahat. Ayun, yan ho yung mga more or less pwedeng pagdebatihang ating aabangan. Lahat ng mga motion, lahat ng mga petisyon, lahat ng pag-uusapan yan, subject lagi yan for debate, at subject yan talaga for approval ng senador judges. Ayun, no, para maintindihan nyo. Hindi ibig sabihin, ginusto ng prosecution, yun ang mangyari. Hindi rin pwedeng ginusto ng defense team ni Sara, yun ang masusunod. Hindi po. Kaya nga may senator judge na 22 sila ngayon. Baka mabawasan pa yan. So, ayun yun. Okay? For information lang, ay mahalaga pong nalalaman ito para hindi naliligaw. Yun naman ang magiging papel ko. At papel natin dito sa ating mga channel, dahil ako'y napakahaba at dekada na sa broadcast industry sa pagbabalita, at marami na tayong pinagdaan ng mga coverage na ganito. Kaya ating isa-isang nababanggit kung ano yung mga proseso. Huwag kayong mabibigla. Baka sabihin nyo, bakit ang haba naman ng debating yan? Bakit pa pinag-uusapan yan? Naku, hindi po. Lahat ng issue sa korte, sa impeachment court, sa hearing sa trial na ganito, lahat yan tinatalakay. Lahat yan may karapatan sila. Kaya nga yan ay tag-isa ng talino, tag-isa ng tapang, dokumento, testigo ng magkabilang panig. Kaya yung mga senador judge, kung ilan man sila dyan, ay talagang marami silang gagawin. Pero madali lang ang trabaho ng senador judge. Makinig ka lang. Kung ayaw mo makisali, makinig ka lang. Magbasa ka ng mga dokumento at ebidensya, yun ang pagbabasihan mo. Hindi mo naman kinakailangan maging active dyan sa pakikipagdebate at sa trial. Kasi baka maging cause pa na pag-delay ng trial. Yung makinig ka lang bilang judge, then aralin mo ang araw-araw na dokumento, araw-araw na pinag-usapan, dahan-dahan ka makakapag-decide kung ano ang tingin mo. Hindi kasi pwede niyang tatapusin ang trial, sakalang magde-decide yung mag-aaral ng senador kung ano ang babasihan yan. Ako, mahirap yun. Kaya yan, from day 1 hanggang sa huli, everyday may mga bago yan. Dapat tuloy-tuloy ang pag-aaral ng mga senador. Idea ko lang naman yun, suggestion ko lang sa kanila para hindi sila matambakan ng trabaho sa panahon na para mag-decide. Yung araw-araw na magiging active ka, na makinig at basahin ang sitwasyon, makakakuha na ng idea ang senador judge kung ano ang kanyang pwedeng pagbasihan pagdating ng tamang oras at panahon ng pagde-decide. Ang trabaho nila ay trial and decide. Yun lang, wala nang iba. Kaya hindi ko kinakailangan maging active dyan para makipagtalo. Maging active dyan para yung epal-epal ang dating na nagmamagaling. Hindi kailangan yun. Ang mga senador just makinig lang kayo at magtanong, clarification lang ang issue. Pero yung makipagdebate at kontrahin ang magkabilang panig, ay politika na yan at hindi kailangan yan. Sa totoo lang po.